Gabi. Po, sir, among the priorities po ni Pangulong Marcos na nandiyan during SONA, ano po yung pagtutulan po ng funds? Ano po yung unahin natin, sir, bilang Cabinet Secretary? Well, unang-una, no, narinig naman natin ang ating Pangulo kagabi kung ano mga sinabi niya. Unang-una, nilatag niya ang assessment na nangyayari ngayon sa buong bansa and of course, sa mga progresong nagawa niya. Inuna niya ito sa tinatawag nating flood control, di ba? Yung mga sinabi niya, yung mga nademanda na at mga ididemanda pa. Sumunod, ako talaga, importante ito yung malapit sa sikmura ng bawat Pilipino. Alam naman natin may krisis ngayon sa langis kung kaya hindi naging normal ang presyo ng gasolina, ng petrolyo, ng diesel na naka-apekto sa buong mundo, lalo-lalo na sa atin. Kaya natutuwa ako nung sinabi niya yung tungkol sa kuryente na tatanggalin yung systems loss. Napaka-importante nito. In fact, nung ako'y tumatakbo nung araw bilang senador, isa ito sa nabanggit ko rin. Nung araw, kung maalala ninyo ito. Kaya sabi ko nga, napakaganda ng ginawa ng Pangulo ito dahil tamang-tama, kung tatanggalin niya ito, mumura kuryente, hindi nang gagaang sa atin, papasok ng mga investors dahil magmumura yung, yung cost mo, lalo kung manufacturer ka, di ba? At hindi lamang yun, binanggit niya yung mga taxes na kanyang introduce na para bumaba. Yung sa income tax, no? Maraming mga exception. Yung kung ang kinikita mo, ganito, magiging exempted ka. Tapos, meron siyang mga ipapasang mga ano rito na, sige, meron muna tayo moratorium tungkol dito sa pagbayad. At of course, nakita natin bukod sa maraming programang sinabi, mga EGOV, kung ano pa, sa mga sa PhilHealth, yung mga zero bill, pumasok pa rito yung dignidad natin bilang Pilipino. Maaaring iba-iba ang ating opinion tungkol sa maraming bagay, pero pagdating sa soberenya, sa sovereignty, sa ano natin, maski mananatili tayo Pilipino, no, at iisang bansa tayo. Ngayon, bilang Cabinet Secretary, sana maunawaan po natin na ang magiging trabaho ko, sabi nga sa akin ng Pangulo, Benar, yung problema, i-troubleshoot mo. Lalo na sa baba, no? Kaya binigay niya ako ng marching order na sige, yung mga serbisyo sa baba, lalo natin pag-itingin ang gusto. I will give you one example, no? Kailan lang pinuntahan ako ng isang probinsya na ang kanilang gulay ay nagmumura dahil mahal nga ang gasolina, mahirap ibiyahe. So, ano raw pwedeng gawin? Ang ginawa ko, tinawag ko ang Bureau of Jail Management, yung sa kulungan. So, yung Vice Governor ng lugar na ito at yung BJMP, pinag-isa ko dahil araw-araw kailangan ng Bureau of Jail ng pagkain. So, ang gagawin niya, lahat ng produce noong mga kooperatiba na magsasaka doon na siya kukuha ng mga pagkain. No? So, sari-saring problema. Noong isang araw lang, mga mayors ng Cebu, tapos mga mayors ng Mindoro. So ito maganda dahil nasa baba ka, napapakinggan natin at nagagawa natin na aksyon kung ano man. No? So yung mga binanggit ng Pangulo ng mga programa sa baba, talagang tututukan natin yan nang sa ganun talagang matupad po ito. Kamukha nung EGOV. Sa mga nakikinig po, meron tayong EGOV ngayon. Ano ibig sabihin nito? Kamukha nung tinatawag nating koordinasyon sa Department of Health, no? Yung iba dyan, kaya may malasakit law. Ang sinasabi, koordinasyon, i-coordinate para more or less yung pagbayad mo, no? Maibsan. Ang ginawa ng ating Pangulo, nagkaroon siya ng EGOV, hindi lamang ito kasama ng DSWD, kasama mga ibang finances, pati PNP sa mga clearance, no? Mayroong mga hubs na ganyan. So, ito'y naitayo na sa 2 lugar. At siguro, ito'y i-expand pa sa ibang lugar para mas dumami ang mga serbisyo on the ground. Sir, since alam natin busy din yung Senate, busy din yung Congress sa impeachment na ngayon po sila nangyayari, pwede ba maipasa itong lahat na mga gusto na ipasa ng amendment ng Ibero Law, yung 350 natin na itaas yung exemption sa tax, may pasa ko ba yung sir? Well, narinig naman natin yung sinabi ng Pangulo. Siguro pagdating sa IPIRA, mamimili ka na lang isang specific provision kung ano man yun. No? Doon ka na lang mag-settle. Kasi kung buong batas,
mahirapan ka talaga. If it's about that adjustment, siguro doon ka lang. I'm sure it will be given priority by our president dahil hindi niya naman sasabihin ito sa kanyang SONA kung hindi niya anuhin yun. At makikita mo yung kanyang intention dito. Yung pagtaas po ng tax exemption, sir. Well, maski ako, natutuwa rin ako ron, no? Dahil ito'y tugon sa hirap ng buhay ngayon, no? At I'm sure with this, talaga may marching order na ang Pangulo tungkol dito. Sir, Okay? sir, sa issue ng medical assistance program, may mga pagbabago po ba tayo, sir? Ano po yun? Medical assistance program po, may pagbabago po ba mangyayari? Well, ang medical assistance, kumpleto naman po iyan. Ano? Siguro, ang gagawin na lang natin, titignan natin yung proseso para mas madali sa bawat isa. Yun na lang po ang gagawin natin. Kaya nga kamukha na sinabi natin, dati bawat ospital, no, under the law, kailangan may koordinasyon ang lahat, no, under that malasakit law na pinasa. Pero much more than that, ang ginagawa po ngayon ay through online, no? May mga hubs na pagpasok mo, dikit-dikit na. May e-gov ang tawag, no? Electronic na po ito. At pinapasok pa ang ibang serbisyo rito. Yun ang maganda rito. Kaya nga, we could really improve more, no? Ang intention, maganda, gumagana. Pero hindi porte gumagana, masaya ka na. Dapat i-improve mo pa. No? So yung e-gov, napakalaking bagay po. Lastly, sir, ano message lang sa Iloilo, sir? And sa IFNO? Alam nyo, napakaganda ng tema ngayon dito ng mga konsihal. Tandaan nyo, ang konsihal gumagawa ng batas sa kanya-kanyang lugar. Ito'y konbensyon ng konsihal ng buong Pilipinas. No? So, ang masasabi ko lang, tamang-tama mag-host ang Iloilo dahil napakaraming good practices na pwedeng pag-aralan dito. Nung araw, ang ilog po rito hindi ganun kalinis. Pero nakita nyo, hindi lamang malinis, talagang green pa siya. Maganda, maayos, maaliwalas, yung promenade, no? Marami. Kaya nga, ito ay sharing of different practices. No? Kaya maraming salamat Iloilo, maraming salamat PCL, at maraming salamat sa lahat ng mga konsihal ng Pilipinas. Thank you so